Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Aquarius, wow! Reverse na butterfly maiden transformation. Okay, so naka-reverse siya, 'di ba? Lumabas siya ng ganito. Pag naka-reverse siya, contradicting yung dalawang baraha. Pero kung naka-upright, pareho yung sinasabi. So, sasabihin ko sa'yo kung bakit. Okay, reverse yung butterfly, maiden, reverse yung transformation. Dito sinasabi na meron kang nai-experience ngayon na pagbabago, enormous change, na posibleng magdala sa'yo ng great blessings or big blessings. But the problem is, since reverse siya, sinasabi sa'yo dito na may kailangan kang tapusin para magsimula ka. Ang pwede dito, the old must be released so that then you can enter. So, transformation yun, di ba? May pagbabago na pwedeng ito, new beginnings, na ino-offer sa'yo ang universe. But ang problema dito is hindi mo siya wini-welcome, yung new beginnings na to. Kasi pwedeng hindi ka makamove on sa past, or hindi mo ma-release yung old self mo, or posibleng hindi ka masyadong interesado sa pagbabago. So, comment down below if you resonated. Ang pwede ditong mangyari is, for example, meron ka na trabaho sa ngayon. Okay? Meron kang trabaho, it's either may nag-offer sa'yo ng ibang career or ibang business or ibang work, mataas yung sweldo. Yun nga, great blessings to eh. Diba? Malaking pera to na pwedeng makuha mo. But nakikita ko sir dito na hindi ka interesado or hindi ka masyadong, alam yun, hindi ka masyadong focus dyan. Parang, hindi ka masyadong naniniwala na may magbabago. Okay? So, comment down below if you resonated. If naka-resonate ka dyan, sayang yung opportunities mo. Kasi, hindi ka makapagsimula kung hindi mo tatapusin yung isang bagay na pinagkakabalahan mo ngayon. Like, for example, pag-aaral yan. Kung gusto mong magtrabaho na, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho kung hindi ka nakapagtapos, diba? Ganun yung mantra ng mga tao sa Pilipinas. So, yun. Culmination of vision, 35.8. Renewal of peace, number 13.4. So, nakikita ko sir dito na sa linggong ito, kailangan mo talagang buksan ang sarili mo para sa pagbabago. Okay? It's a culmination ng vision mo, ng goal mo, ng dreams mo. So, hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason kung bakit, like, may nag-offer sa'yo ng trabaho, bakit ayaw mo? May nag-offer sa'yo ng relationship, bakit ayaw mo? May nag-offer sa'yo ng chances para maging maayos yung takbo ng buhay mo. May nag-offer sa'yo ng work, international, bakit ayaw mo? Parang ganun. So, nakikita ko sure dito na hindi ka masyadong peaceful. Maraming mga gumugulo sa isip mo. Maraming sleepless nights ka na pinagdadaanan. Andito sinasabi, renewal of peace. This week, sinasabi ng barahan na as much as possible, para maging maayos yung takbo ng isip mo, ng mindset mo, magpahinga ka. Okay? Kasi minsan, pag sobra tayong pagod, lalo yung puyat na puyat tayo. Pag yung puyat kasi, iba siya sa gutom. Pag gutom ka, tapos hindi ka naman puyat, makakapag-isip ka pa ng maganda. Okay? Pero pag puyat na puyat ka, yung utak mo, kahit busog na busog ka, hindi ka makakapag-isip ng maganda. So, make sure na magpahinga ka muna, okay? I-refresh mo muna yung energy mo. Replenish muna. I-clear mo muna yung vision mo. Clear mo muna yung goals mo. Kasi parang, ang nakikita ko sure dito na walang direksyon. Natatakot ka. Parang gano'n. Tingnan mo. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Kung makikita mo dito, takot ka eh. Diba? Takot ka. Sinasabi na yung kailangan mong gawin, Aquarius, is kailangan mong tanggapin yung etong transformation, etong new beginnings na to. Hindi mo matanggap-tanggap kasi ayaw mong tapusin yung isang bagay na komportable ka sa ngayon. Sinasabi sir dito na posibleng itong binibigay or ino-offer sa'yo ng transformation, pagbabago ng universe, is makakatulong to sa'yo and the rest ng family mo para maging maayos yung takbo ng buhay nyo, maging smooth. And yung Wheel of Fortune natin, sinasabi sa'yo na
posibleng hindi ka swerte dito sa lugar na pinagkakatayuan mo sa ngayon, posibleng swerte ka sa ibang bansa, or posibleng swerte ka sa malayong lugar. Parang ganon. Okay? So, dito sa Six of Swords na to, sinasabi ng baraha sa'yo na kung ano mang pinagdadaanan mo sa ngayon na hindi magandang sitwasyon, like for example, pamilya, hindi maganda yung takbo ng pamilya mo ngayon, financially, naghihirap kayo, yung iba sa inyo, all about relationship, may mga pamilya na away ng away, hindi magkasundo. Dito nga sinasabi sa'yo ng barahan na kailangan nating maging mapasensya kasi yung transformation na yan, hindi naman yan yung parang magbabago yung buhay mo ng sa isang gabi lang, 'di ba? So kailangan natin ng pasensya. Okay? Sa usaping pera, nakikita ko sure dito na parang ino-offer na sa iyo 'di ba? Parang binibigay na sa iyo, like sa panaginip mo, like sa kung ano man 'to na ginagawa mo sa araw-araw, parang nakikita ko na hindi ka interesado, 'di ba? Yung halimbawa sa Facebook mo, sa Messenger mo, marami kang nababasang trabaho sa ibang bansa, sa Europa, Amerika, sa Japan, Korea, parang ganun. And parang ini-scroll down mo lang, scroll up, scroll down. So parang hindi ka sigurado. So nakikita ko sa'yo dito, pag-isipan mong mabuti, etong chance na to, etong opportunities na to na ino-offer sa'yo kasi once in a lifetime lang to diba? Babalik mo siya pero sa iba na. Iba na yung offer sa'yo. Okay? Aquarius, nakikita ko sir dito, merong iba na siguro kaya hindi makapag-desisyon kasi broken hearted, yun, kakahiwalay lang ng kanilang relationship, like mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, or posibleng nakikita ko sa inyo dito na emotionally you are battered, emotionally you are having difficulties, diba? Parang ganun. So, yung Ace of Cups mo dito is yung kaligayahan mo to diba? Nakikita ko sir dito na umiiyak ka. Regrets to diba? So, parang pinagsisisihan mo yung mga actions mo before, past actions. Nakikita ko sa'yo dito na sinasabi ng baraha, huwag mong pagsisihan yan. Kasi, kung halimbawa na hindi naging maganda yung result niyan, hindi naman habang buhay na yung result na yan is dadalhin mo, diba? Kung may mga guilt feelings ka or marami kang pagsisisi sa sarili mo, sa buhay mo, sa actions mo, past actions, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang beses ka lang magsisi, isang beses mo lang na i-torture yung sarili mo, tama na yon, diba? Hindi yung, halimbawa, problema mo 20 years ago until now, problema mo pa rin. May kailangan, hanapin natin yung peace, diba? Hanapin natin yung peace kasi yun yung pinaka-importante. Okay? Thank you guys.